Sa distrito ng Puluma sa Jakarta, naging bangungot ang buhay ng isang pamilya ng looban ang bahay nila ng mga magnanakaw. Nakulong ang pamilya kabilang na ang mga bata at matatanda sa loob ng isang maliit na espasyo. Kakilakilabot ang kanilang naging kondisyon, napakainit, masikip at halos nauubusan na sila ng hangin. At sa oras na napasok na ng mga pulis ang bahay, naging huli na ang lahat para sa ilan sa kanila. Umaga ng December 27, 2016, bandang 9:45 AM, dumating si Sheila Putri sa bahay ng pamilyang Triono. Kaibigan siya ni Diona na anak ng pamilya at plano nilang gumala. Panay na ang tawag at text ni Sheila kay Jonah pero walang sagot. Kaya naman nagpasya na lang siyang daanan na lang to sa kanila. Pagdating niya napansin niyang parang may hindi tama sa bahay. Bahagyang nakabukas ang gate at pinto ng garahe. Pero walang tao, walang mga katulong at wala rin ng mga driver. Tingin niya para talagang may mali. Saka kinabahan si Sheila. Nakarinig siya ng mahinang boses na humihingi ng tulong galing sa loob ng bahay. Dahil sa pagkabigla, sobra siyang natakot. Tumakbo siya sa pinakamalapit na guard's house at sinabi sa gwardya ang sitwasyon na mabilis namang tumawag sa istasyon ng pulis para humingi ng tulong. Ilang oras din bago dumating ang mga pulis at nagkukumpulan na ang mga nagkikausyosong kapitbahay. Mabilis namang nilibot ng mga pulis ang tahanan at napagtantong nagmumula ang mahihinang boses sa loob ng banyo sa unang palapag malapit sa kwarto ng mga katulong. Napakaliit ng banyo, mga 1.5 by 1.5 square meters lang ang sukat, para lang talaga sa pangunahing pangangailangan sa pagbabanyo. Para mabuksan, kinailangan pang sirain ng mga pulis ang pinto at nagulat sila sa kanilang nakita sa loob. 11 kataong nagsisiksikan at nakasalansan sa isa't isa. Sa kasamaang palad, 6 na sa kanila ang nalagutan ng hininga dahil sa kakulangan ng oxygen. Iniulat ni Gani, isang lokal na pinuno ng komunidad, na may saksak sa liig ang padre de pamilya na si Dory Triono. Buhay naman ang 5 pang individual na natagpuan sa loob ng banyo, pero nagtamo ng mga pinsala at nanganganib dahil sa mababang antas ng oxygen sa kanilang dugo. Mabilis rin silang isinugod sa ospital para sa agarang paggagamot. Ang mga binawian naman ng buhay ay sina Dory Triono na 59 years old noong panahong yon. Ang anak ng dalaga na si Jonah Arica, 16 years old, isa pang anak na si Gemma, 9 anyos, si Amil na kaibigan ni Gemma at si Nayantok at Tasruk, mga driver ng pamilya. Ang mga nakaligtas ay ang isa pang dalagitang anak ni Dodi na si Zanit Kalila, 13 years old, Santi, 22 years old, Amy, Fitriani at Wendy, mga kasambahay ng pamilya. Matapos silang mailabas ng banyo, inihiga naman ang mga binawian ng buhay sa sala, habang kinordon naman ng mga pulis ang lugar at sinimulan ang kanilang investigasyon. Una nilang hinala ay pagtapos talaga ng tao ang motibo sa insidente at nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa bahay para sa karagdagang ebidensya. Habang kumakalat ang balita tungkol sa malagim na insidente, patuloy namang dumarami ang mga taong nagtitipon sa paligid ng binangyarihan at labis na naghinagpis ang mga kaanak, partikular na ng mga binawian ng buhay. Sa pinangyarihan, mabilis ding napansin ng mga otoridad ang mga CCTV camera na nakalagay sa paligid ng bahay at na malamang nakunan nito ang mga kaganapang humantong sa malagim na trahedya. Ngayon, may mapagkukunan na ang mga pulis ng mahalagang ebidensya. Tingnan po natin kung ano ang nakunan ng CCTV. Hapon ng December 26, 2016, may humintong isang sasakyan sa harap ng isang bahay sa Pulo Gadong, East Jakarta. Isang lalaking nagngangalang Yuspani ang lumabas at tumingin-tingin sa paligid na para bang sinusuri kung may makakakita pa sa kanila. Nasa loob ng sasakyan ang kanyang mga kasabwat ni sina Erwin Situmurang, Ramlan Butar-Butar at Sinaka, naghihintay ng kanyang senyas. Matapos masuri ang lugar, tumungo sa gate si Yuspani at nalamang hindi ito nakalak. Lumapit sa kanya si Yanto, isa sa mga driver ng pamilya. Nagtanong si Yanto kung may kailangan ba sila sa may-ari ng bahay. Mabilis naman ang naging tugon, tinutukan si Yanto ng itak at inutusan siya ni Yuspani na isara ang pinto ng garahe. Saka sumenya sa iba pang kasamahang bumaba ng sasakyan. Sina Ramlan at Erwin ang sumama kay Yuspani, habang si Sinaga naman ay nagpaiwan sa kotse para magbantay. Dahil napapaligiran ng mga taong may armas, walang magawa si Yanto kundi sundin ang kanilang mga utos.
Nagtungo naman ang grupo sa sala at sa mga oras na yon bumaba ang 9 anyos na si Gemma at ang kaibigan nitong si Amil para maglaro, habang abala naman ang katulong na si Santi sa kanyang mga gawain. Biglang natigilan ang magkaibigan nang makita ang hindi pamilyar na mga taong lumabas mula sa garahe. Nagulat din si Santi at sinubukang tumakbo para humingi ng tulong, pero agad niya rin nakitang nahuli na pala ng grupo si Yanto. Hinawakan ni Ramlan si Santi at pilit na pinaupo, habang tinulak naman ni Yuspani si Yanto na niyayakap para protektahan ang takot na takot ng magkaibigang Gemma at Amil. Narinig naman ng dalawang yaya na sina Fritiani at Wendy ang komosyon na lumabas na rin ng kwarto para malaman kung anong nangyari. Agad din silang nakita ni Yuspani at inutusang sumama sa iba pang nasa sahig. Hindi malinaw kung kaninong ideya, pero nagpasya ang grupo na ikulong sa loob ng banyo ang mga bihag para mas madali silang makahanap ng mga mananakaw sa loob ng bahay. Napili si Santi para ituro sa kanila kung saan nakalagay ang mga mamahaling gamit. Dinala si Santi sa ikalawang palapag habang tinututukan ng baril. Saka inutusan siya ni Yuspani na buksan ang unang silid na kanilang nadatnan, kwartong pagmamay-ari ng 13 years old na si Zanet Kalila. Si Zanet sa sobrang takot, napilitang lumabas ng kwarto. Umakyat din si Ramlan para tingnan kung ano ang nangyayari. Saka magkasabay na pinababa ang dalawang babae. Sinaktan din ni Ramlan ang isa sa kanila kahit hindi naman siya nito ginalit. Bumalik din sa itaas si Yuspani para ipagpatuloy ang paghahanap ng mga bagay na mananakaw. Doon naman siya pumasok sa kwarto ng 16 years old na si Diona Arica. Sinubukan ni Dionang tumakas pero naabutan siya ni Yuspani, saka hinablot ang buhok at kinaladkad sa pasilyo. Nagpupumiglas ng husto si Diona habang nagmamakaawa, pero hinampas lang siya ni Yuspani sa ulo gamit ang hawak nitong baril. Patuloy pa rin nagpupumiglas ang dalaga kumakapit sa hagdan para hindi maibaba, pero muli lang siyang hinampas ni Yuspani ng baril. Ngayon ay si Dibdib naman na nagpahina ng husto sa kanya. Sa tulong ng isa pang kasamahan, sa wakas ay naibaba nila ang dalaga at ipinasok sa banyo kung saan naroon ang iba. Pagkatapos, ang bunsong anak naman na si Gemma ang dinala ni Yuspani para ituro sa kanya kung saan ang kwarto ng mga magulang nito. Sa oras na yon, dumating naman ang isa pang driver ng pamilya na si Tasrok. Lumapit kay Tasrok ang bantay na si Sinaka. Nung una, hindi alam ni Tasrok kung ano ang nangyayari. Narinig ni Ramlan ang motorsiklo at lumabas na rin. Di nagtagal na unawaan ni Tasrok ang panganib, pero wala din siyang magawa dahil may mga dalang baril ang grupo. Pinilit na rin siyang ipinasok sa loob ng banyo kasama ang iba pa. Nang kontrolado na ang lahat, nagsimula ng manguha ng mga mahalagang bagay ang grupo. Inilagay ang lahat ng nakuha sa loob ng asul na bag na dala ni Erwin. Nang sa tingin nila ay sapat na ang nakuha, naghanda na silang umalis pero naharap na naman sa panibagong problema. Kararating lang ng bahay ng 59 years old na padre de pamilyang si Dodi Triono. Dumating si Dodi ng bahay sakay ng kanyang sasakyan nang hindi naghihinalang may mali habang binubuksan ni Ramlan ang gate para iparada niya ang kanyang kotse. Pagkababa ni Dodi, isinara ni Ramlan ang gate. Hinarap naman siya nang nalilitong si Dodi. Tinatanong kung sino sila at ano ang ginagawa nito. Pero mabilis din siyang natahimik nang makitang may baril pala ang grupo. Tinawag ni Erwin si Yuspani at sinabihang may isa pang ipapasok sa loob ng banyo. Dinala naman ni Erwin at Ramlan si Dodi sa loob ng bahay habang kinukuha ang cellphone at wallet nito. Matapos makuha ang mga gamit, itinulak nila si Dodi papasok ng banyo kasama ang iba pa. Saka inilak ng grupo ang pinto at itinapon ng susi. Ang mas masaklap pa, pinutol nila ang kuryente kaya't nahinto ang bentilasyon sa loob ng banyo. 11 katao ang naiwang nakakulong sa loob ng madilim, maliit at hindi maaliwalas na banyo habang sumisigaw ng tulong at nagmamakaawang buksan ng pinto. Pero parang hindi sila narinig ng mga magnanakaw na masayang papaalis ng bahay dala ang mga nakamkam na gamit. Nanatiling nakakulong ang pamilya at ang mga kasambahay nito sa masikip na banyo sa loob ng 19 na oras. Ang hindi alam ng mga magnanakaw, may mga CCTV camera pala ang bahay at nakuhanan ang kanilang ginawa. Ang mga footage na to ang dahilan kaya't naging madali sa mga pulis na makilala at masundan ng mga salarin. Agad silang kumilos para hanapin ang mga to. Bumuo ng grupo para sa misyon at mabilis na gumalaw para mahuli ang mga responsable. Pagka Miyerkules ng hapon,
Nagtakda ng pananambang ang mga pulis kina Ramlan, Erwin at Sinaga sa Rawalumbo District ng Bisaki. Nang sumugod ang mga pulis, sinubukan ng grupong tumakas at lumaban na nagdulot naman ng engkwentro nang magpaputok sa kanila ang mga pulis. Nagulat ang mga tao sa paligid dahil sa malakas na putok ng mga baril. Tinamaan si Ramlan sa binti pero nalagutan din ng hininga dahil sa mabilis na pagkawala ng dugo. Gayon din si Erwin na baril din sa binti habang sina Yuspani at Sinaga naman nung una ay nakatakas. Mabilis din naman silang nasundan ng mga pulis na hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Kalaunan ay nahuli si Sinaga na naaaresto sa Villa Masiinda sa Bikasi. Tumakas naman si Yuspani papuntang Midan pero nahuli rin matapos makipagtulungan ni Erwin sa mga pulis at nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Yuspani. Ang karagdagang investigasyon at interogasyon ang nagbigay liwanag sa papel ng bawat miyembro sa insidente. Si Ramlan Butar-Butar ang kinilala bilang pinuno ng grupo, habang sina Erwin at Yuspani ang nagsagawa ng plano, si Sinaga naman ang driver. Gumawa ng planong pagnanakaw ang grupo habang naandun sila sa Bogor, West Java. Ang una nilang hakbang ay ang makahanap ng angkop na target, kaya't nagmamaneho sila sa piling lugar, naghahanap ng pagkakataon. Ayon kay Yuspani, nakita nilang nakalak ang ibang mga bahay, pero ang bahay ng Triyono ay hindi. Kaya't naging madali para sa kanila ang makapasok sa loob. Ang pag-amin na to mula sa natitirang miyembro ng grupo ay humantong sa konklusyon na pangnanakaw na nauwi sa malagim na insidente ang nangyari. Gayunpaman, ayon sa abogado ng pamilyang Triyono na si Asam Khan, duda siya tungkol sa teoryang ito. Sinabi niya sa media na talagang planong pagtapos ng tao ang motibo ng mga salarin at target si Dodi at ang kanyang pamilya. Sinabi ng abogado na ang mga nanakaw na $440, relong Rolex at ilang cellphone ay hindi sapat para ituring lang yung tipikal na pangnanakaw. Dapat sana ay maraming mahalagang bagay pa ang kinuha ng mga salarin kung talagang pangnanakaw lang ang pakay ng mga to. Pero ayon naman sa Inspector General na si Ariawan na ang nanakaw na 7 million rupiah o $440 ay may kasama pang ibang pera, kabilang na ang Thai baht, Singaporean dollars at US dollars. Kasama ang Rolex at mga cellphone, tinatayang umabot ng humigit kumulang 60 million Indonesian rupiah o $3,800 ang kabuoang nanakaw ng mga salarin. Nakadagdag naman sa kaso ang tungkol sa background ni Dodi. Isa siyang mayaman at matagumpay na arkitekto. Humawak siya ng mga high-profile na proyekto ng mga ari-arian. Kitang-kita ang kanyang yaman sa maraming bahay na kanyang pag-aari at sa kanyang mga koleksyon ng mga mamahaling sasakyan na humantong sa espekulasyon ng publiko na ang pangnanakaw ay maaaring pakanan ng kanyang mga karibal sa negosyo, bagamat walang konkretong ebidensya o pag-amin mula sa mga salarin para suportahan ang tsoryeng ito. Hinalukay na rin ang tungkol sa personal na buhay ni Dodi bilang motibo. 3 beses siyang naikasal. Ang una niyang asawa ay ang babaeng nagngangalang Dewi, kung saan siya nagkaroon ng 3 anak. Naghiwalay sila 6 na taon bago mangyari ang malagim na insidente. Ang pangalawa niyang asawa ay si Almeida Shafira na nagsilang din ng 3 anak. Naghiwalay naman sila 3 taon bago ang trahedya. Pagkatapos ng diborsyo, piniling tumira sa kanya ng 3 anak mula sa kanyang pangalawang asawa. Muling nagpakasal si Dodi sa pangatlo nitong asawa, pero hindi opisyal na naitala sa mga legal na dokumento ang nasabing kasal. Hindi naman nakatira sa kanya ang bago niyang asawang ito sa panahon ng insidente, na 7 buwang buntis nang mangyari ang trahedya. Muli na namang nauwi ang espekulasyon ng publiko na maaaring sangkot ang mga dating asawa ni Dodi sa nangyari. Posibleng kumuha sila ng mga magnanakaw para ang siyang magligpit kay Dodi. Pero ibinasura rin ang tsoryeng ito dahil sa kakulangan ng ebidensyang susuporta dito. Sa huli, sinabi ni Jakarta Police Chief Inspector General Iriawan na purong pagnanakaw lang talaga ang motibo ng mga salarin. Pinaliwanag niyang una nang ninakawan ng grupo ang 2 bahay sa magkaibang lugar sa loob ng 2 linggo bago pa man sila napunta sa Palomas na nagkataong bahay ni Dodi ang kanilang napasok. Ayon sa mga pulis, sa kabila ng pagnanakaw, wala ding naitalang tumapos sila ng tao sa loob ng ninakawan nilang bahay. Labis namang nakonsensya si Erwin, ang isa sa mga nanloob sa bahay ni Dodi, nang malamang may binawian pala ng buhay dahil sa kanilang ginawa. Kaya't hiniling niya sa mga pulis na barilin na lang din siya ng mga to.
Nasangkot siya sa ilang panloloob ng bahay, pero ito ang unang pagkakataon na humantong sa pagkalagas ng mga buhay ang kanilang mga naging aksyon. Sinabi ng tagapagsalita ng pulisya ng Jakarta si Mr. Arco na karaniwan sa ganitong grupo na tipunin ng mga tao sa loob ng pinasok na bahay sa panahon ng kanilang operasyon. Bukod pa rito, ikinatwiran ni Mr. Arco na hindi talaga sinaksak ng sino man sa grupo si Dodi Triano. Sa isinagawang pagsusuri sa katawan nito, lumabas sa resultang ang pagdurugo ay sanhi ng pagsabog ng mga daluyan ng dugo dahil sa kakulangan ng oxygen. Lumabas ang dugo sa katawan sa pamamagitan ng mga siwang, lalong-lalo na sa ilong. Dahil sa natagpo ang nasa pinakahuli si Dodi sa loob ng banyo, maaaring ang posisyon niyang ito ang nagpalala sa kanyang pagdurugo. Kaya't nahamon ng resultang ito ang tsoryang pinlanong pagtapos ng tao. Lalo pat wala naman talagang ebidensya ng sadyang pananaksak. Magkatabi namang inihimlay ang mag-aama sa pampublikong sementeryo sa Tanarkusi sa Timog Jakarta. Napuno ang lugar ng mga pamilya at mga kaibigan, lahat ay nagluluksa. Sobra ding nawasak si Janet na nawalan ng mga kapatid at ama. Nandoon din ang pangalawang asawa ni Doding si Almianda. Nagpapasalamat sa lahat ng naroon para sa kanila sa panahon ng kanilang pagluluksa. Si Amil, ang kaibigan ni Chema, ay inihimlay sa pampublikong sementeryo sa Jatisari sa Bikasi na dinaluhan ng kanyang mga kaibigan, guro at miyembro ng kanyang pamilya na nagsama-sama para magdalamhati at magbigay galang sa maaga nitong pagkawala. Habang ang dalawang driver naman ng Triano na sina Yantok at Asruk ay dinala ng kani-kanilang pamilya sa pribadong libing, malayo sa atensyon ng media. Naiwan ni Yantok ang kanyang asawa at dalawang maliliit pang mga anak na babae. Inilarawan siya ng kanyang asawa bilang isang napakabuting ama. Nakakalungkot dahil kasisimula pa lang nitong magtrabaho para sa pamilyang Triano. Nagsimula ang paglilitis noong July 15, 2017. Nahaharap ang mga nasasakdal sa maraming bilang ng mga isinampa laban sa kanila. September 19, 2017, inihatid ng korte ang hatol nito. Sina Yuspani at Erwin ay parehong tumanggap ng parusang bitay, habang si Sinaga naman ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Kasunod ng hatol, naghain ng apela ang abogado ng depensa. Nagpahayag ng pagsisisi si Yuspani. Sinabi niyang sobra silang nagsisisi sa nangyari. Hindi nila intensyong may malagutan ng hininga. Hindi nila inakalang magkakaganon ang kahihinatnan at humihingi sila ng tawad sa lahat ng pamilya. Sinabi din ni Erwin na sana'y bigyan siya ng pagkakataon na lumuhod sa pamilyang naulila para maipaabot ang matindi niyang pagsisisi sa nangyari. Sinabi naman ng mga abogado ng depensa na dapat nakabatay ang parusa sa motibo at hindi sa bilang ng mga biktima at panggigiit ng publiko. Gayunpaman sa huli, tinanggihan ng Korte Suprema ang kanilang apelan noong July 2, 2018, kung kaya nananatiling naghihintay ng parusang bitay sina Yuspani at Erwin. Kasunod nito, ang bahay kung saan nangyari ang insidente ay negatibong kinahumalingan ng ilan. Inabandona na ang bahay at sa kasamaang palad naging lugar para sa mga taong mahilig maghanap ng mga ligaw na kaluluwa, na udyok ng mga sabi-sabi na may nakakatakot na iyak na maririnig malapit sa nasabing bahay. Si Janet na labis na naapektuhan sa nangyari at sa patuloy na sabi-sabi tungkol sa dati nilang tahanan ay nakiusap sa Instagram para sa mga tao na ihinto ang pagtrato nila sa lugar ng walang galang. Sa kalaunan, pagkatapos ng hirap dahil sa mga nakakaligalig ng mga sabi-sabi, sa wakas ay naibenta rin ang bahay. Halos isang dekada na ang nakalipas mula nung mangyari ang malagim na insidente na kumuha ng maraming buhay. Ang mga manggagawang sangkot na naghahanap buhay lang sana para maitaguyod ang kanilang pamilya, sina Gemma at Amil na sabik maglaro dahil sa bakasyon at ang mag-amang maagang nawala. Walang sino man sa kanila ang nararapat para sa ganong kalupit na katapusan. Ipinapaabot po namin ang aming taos-pusong pagkikiramay sa mga pamilya at mga naulila. Nananalangin po kami ng kapayapaan para sa mga nawalan ng buhay at lubos na paggaling para sa mga nakaligtas, pisikal at emosyonal. At para sa lahat, naway palagi po nating mauna ang kaligtasan at seguridad para sa pang-araw-araw nating buhay.